Usapin naman ang issue ukol sa mga nagiging aksyon ng Embahada ng China sa Pilipinas, tinalakay sa muling pagbalik ng sesyon sa Senado. Kuha tayo ng mga report na tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Ay sa muling pagbabalik ng sesyon sa Senado ang mga naging aksyon ng Embahada ng China dito sa Pilipinas kamakailan lamang. Partikular na ang pagkundina nito sa mga naging pahayag ng hindi lamang mga opisyal ng Pilipinas kundi pati na rin ang ilang mambabatas. Sa kanyang privilege speech sa sinagawang sesyon kahapon, binatikos ni Senator Risa Hontiveros ang Chinese Embassy hinggil sa sunod-sunod na pagpapahayag nito sa kanilang internet page ng hindi lang pagtira kundi mayroon ring pagbabanta sa mga opisyal ng Pilipinas at sa kanilang mga mambabatas. Iginiit ng senadora na walang karapatan ang sino mang kinatawan ng dayuhang bansa na maghimasok at manakot ng mga opisyal ng Pilipinas sa kanilang mga pahayag, lalo na kung may kinalaman sa soberanya ng pambansang interes. Dagdag pa ni Hontiveros, ang sunod-sunod na pagtira ng Chinese Embassy sa mga opisyal at mambabatas ng Pilipinas ay isang coordinated attacks para hatiin ang mamamayan at hanay ng militar upang humina ang puwersa ng bansa sa West Philippine Sea. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. At yang kabit-kabit at coordinated attacks nila matagal nang babala sa atin ng Armed Forces of the Philippines. Hangad nilang hatiin tayong mga Pilipino at ang hahanay ng militar. Guluhin ang isip ng taong bayan at pahinain ang loob natin sa West Philippine Sea. Sa hiwalay ng privilege speech naman ay sinuportahan ni Senator Erwin Tulfo ang mga naging sentimiento ni Hontiveros. Para naman sa senador, kung hindi gusto ng Chinese Embassy kung paano gumagana ang demokrasiya sa bansa, maaari umano silang lumayas. Giit pa niya, walang moral assidancy ang Chinese Embassy officials para turuan ng mga Pilipino sa malayang pagpapahayag dahil hindi umano ito umiral sa kanilang bansa. Aniya, walang karapatan ng China na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa China, walang tunay na freedom of speech kung saan ikinukulong at misteryosong namamatay umano ang mga kritiko at pinapatahimik ang mga mamamahayag. Binigyan din ni Tulfo na pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kung kaya't may karapatan ng mga opisyal ng Pilipinas na magsalita at tungkulin nilang ipaalam sa publiko ang mga agresyon laban sa bansa. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Samantala, kung may mga bumabati ko sa Embahada ng China, mayroon namang komisyon sa mga naging aksyon ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ukol sa pag-post ito sa AI-generated videos ng presidente ng China. Para kay Senator Dante Marcoleta, hindi umano nakakatulong ang mga ginagawang pagpo-post ng caricature ni Tariela para maresolba ang problema ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Git niya, imbis na maging malapit ang China sa Pilipinas, mas lalo lang nitong pinalayo ang agwat ng relasyon ng dalawang bansa. Bagay na sinang-ayunan din ni Senator Robin Hood Padilla, kung saan sinabi nito sa kaniyang interpellation na kung maaari ay hindi na ulitin Tariela ang mga ganitong gawain. Sa huli, iminungkahi ni Marcoleta ang pagsasagawa ng pagdinig ng Senado upang linawin ang pulisiya ng bansa at papel ng mga ahensya sa usapin ng foreign affairs. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.